Ayan po, sa ngalan po ng bumubuo ng Itulay Online Tutorial, ngayong araw po ng Miyerkules, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Habang inaantay po natin si Tutor Ryan na ayusin ang kanyang audio, nandito po ako ngayon, si Tutor Eric, at mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga anak. Ako po si Tutor Eric, ang inyong kasama sa pagtuklas ng kaalaman sa asignaturang Pilipino. Tayo po ay live na napanonood sa EdTech Unit, DepEd tayo FB page, DepEd Philippines FB page. Naway saan man panig ng ating bansa ay maayos ninyong napakikinggan at napanonood ang live natin ngayong hapon. Muli po, ako po ay laging sinasamahan ng aking masipag na mentor na si Tutor Ryan na galing po sa SDO Camarines Sur. At ako naman po ang inyong lingkod, si Tutor Eric mula po sa SDO Caloocan, at lagi nyo po kaming nakakasama tuwing araw ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Sa Schools Division Superintendent po ng SDO Caloocan, binabati ko po si Dr. Nerissa L. Losaria, SESO 6, sa lahat ng kaguruan ng SDO Caloocan. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga guro ng Bagumbong High School sa North Caloocan District 4A, at sa aming mahal na punong guro, Ginoong Noel J. Kibuyin. Sa puno po ng Kagawarang Pilipino, walang iba po kundi si Ginang Emma D. Pastrana, at sa buong Departamento ng Filipino, sa mataas na paaralan ng Bagumbong, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, marami na pong bumabati sa atin dito sa ating comment section. Isa-isahin po natin. Ayan, si Kerubin Gabriel Villamor, ito laging nanonood sa ating to tuwing araw ng Miyerkules. Magandang hapon po, Tutor Eric at Tutor Ryan. Ayan, si San Rainiel Benosa na galing sa Magsaysay, Lasam, Cagayan, hashtag shoutout po. Ayan, shoutout na po kita, magandang hapon po sa'yo. Si Desa Acob, yan, good afternoon po, Desa Acob, grade 9, Ramona Integrated School, West District, SDO Isabela. Ayan. Si Nian Rivero Cercado, good afternoon po, magandang hapon din po, binibining Nian Rivero Cercado. At, ayan, medyo marami na pong buwabati sa atin. Si Biencel Joff Inere, good afternoon po. Watching from Quirino National High School, Quirino District. Ayan. Si Shane Alia Dalit, good afternoon po. Shane Alia Dalit, 9 Section Kind, watching from Quirino National High School. Ayan. Si Darlene Maykilon, hello Darlene, magandang hapon sa iyo. Lalo National High School from SDO Cagayan. Maraming salamat din po sa, ayun na po, si Tutor Ryan, wina-welcome po natin siya. Medyo narinig ko na po yung magandang tinig ni Tutor Ryan. Nawala po ulit. Okay, sige. Maraming salamat po sa Schools Division Office of Camarines Sur para po sa sanggunian natin ngayong hapon. Para po sa ating Cutie of the Week, ayan, binabati po namin si Darlene Maykilon. Kababati niya lang po na magandang hapon sa atin. Si Darlene Maykilon ay kasalukuyang nag-aaral sa Lalo National High School Division of Cagayan, at magandang hapon din po sa kanyang guro sa Pilipino, si Frazel Serna. Yan, magandang hapon po sa ating Cutie of the Week. Muli po, tayo po ay nasa ika-5 linggo ng unang markahan. Ayan, ito po ang ating layunin, nakabubuo ng paghuhusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa kasiningan ng akda. Ayan, bago po natin basahin at tunghayan ang kwento ngayong araw na pinamagatang Makapaghihintay ang Amerika, ibigay muna natin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa dula upang lubos natin itong maunawaan.
Ayan. Para sa ating talasalitaan, unang bilang, nakapagwari, nakapag-udyok. Yan, medyo mababaw, nakapagtulak. Yan. Ikalawa, nakararahuyo, nakaririwasa. Ikatlong bilang, nababagabag, nababahala. O parang hindi masyadong, parang may gumugulo sa kanyang utak. Kaapat na bilang, hungkag, walang kabuluhan. Ito yung mga ilan lamang sa mga salitang gagamitin sa dula na pinamagatang Makapaghihintay ang Amerika para lubusan ninyong maunawaan ang ating kwento. Ayan, para sa ating panimulang pagsubok. O, sino dito sa mga active listeners at active watchers natin, yung mga kasalukuyang nanonood ngayong araw, sige nga, ilarawan ninyo ang bansang Amerika. Bakit kaya marami ang nais makapunta o kaya'y makapagtrabaho dito? Alam naman natin yung Amerika, di ba? Sa salitang English, yun yung tinatawag na United States of America. At ito ay matatagpuan o isang bansa na matatagpuan sa Hilagang Amerika. Isa siyang malaking bansa. Yan. Sige, dun sa mga may alam, dun sa mga ayan. Doon sa mga may idea tungkol sa bansang Amerika, bakit kaya maraming nagpupunta o kaya nakakapagtrabaho doon? Bakit marami ang nais makapunta o kaya makapagtrabaho dito sa bansang Amerika? Ayun, nandito na po si Tutor Ryan. Ayun, paumanhin dahil nagkaroon tayo ng technical problem dito sa aming lugar. So kasalukuyan po ako ay nasa pagsasanay, ngunit para sa ating live session ay lumabas muna ako para makasama ko si Tutor Eric. Pasensya na po sa ating mga tagapagsubaybay. So ayun, at tulad nga ng sinabi ni Tutor Eric, ay meron tayong isang aralin na naman ngayong hapon, ngayong araw ng Miyerkules, na talaga namang isa rin sa mga nakaka-excite basahin dahil punong-puno ng aral at may kaakibat pang isa pang aralin na patungkol sa gramatika. Ano po, Tutor Eric? Ayan, tulad nga po ng tinatanong ko sa kanila, Tutor Ryan, inaantay ko na lang yung mga kasagutan nila sa tanong natin ngayong araw. Bakit marami ang nais makapunta o kaya makapagtrabaho sa Estados Unidos o sa Amerika? Sabi nga ng iba, nababasa ko dito, Tutor Ryan, sabi ni Roy De Jesus, dahil mataas ang sahod. Ayan, posible yan. Kumpara nga naman dito sa ating bansa, no? Okay, maraming mga OFWs o Overseas Filipino Workers ang pinipili ng mga ibang bansa, partikular sa bansang Amerika, dahil isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas na sahod sa Amerika kumpara sa ating bansa, no? Talaga namang nagiging Tutor Ryan, talaga namang nagiging practical yung mga nanonood sa atin ngayon. Hindi lang yung mga nanonood, pati lahat ng Pilipino talagang praktikalan na yung usapan ngayon. Ayan, sabi ni Lenny Ann R. Cercado, isang mayamang bansa po ang Amerika. Tama, Tutor Ryan. Talagang hindi naman maipagkakaila na talagang isa sa mayaman at isa sa pinakamakapangyarihang bansa ang Amerika. Ayan. At kung ikaw ang tatanungin, Tutor Eric, gusto mo bang makapagtrabaho din sa bansang Amerika? Alam mo, Tutor Ryan, talagang nung bata pa ako, pangarap ko talagang makaapak o makatungtong sa Amerika kasi ang usap-usapan nga noon, sabi nila hindi raw bababa sa 100,000 ang sahod ng, hindi ako sure, Tutor Ryan, pero mataas daw ang sahod ng guro doon. Kaya ngayon, nag-iisip ako, gusto ko, pero syempre, ang nasa utak ko ngayon, paglilingkuran muna natin yung ating sariling bansa. Syempre, makabayan tayo, Tutor Ryan. Napakaganda naman ng kasagutan ni Tutor Eric. Ano po? At tama, syempre kailangan paglingkuran natin ang sarili nating bayan kung saan ito ang ating lupang tinubuan.
sama-sama natin na paunlarin ang ating sariling bansa. At sa palagay ko, ganun din naman ang sagot ng ilan sa ating mga viewers at listeners ngayong hapon. At anong pa nga ba? Syempre, may kinalaman ang katanungang iyan sa ating dulang tatalakayin ngayong hapon. Okay, na may pamagat na makapaghihintay ang Amerika na isinulat walang iba kundi ang Batikan at ang mahusay na manunulat na si Dionisio S. Salazar. Ayan, Tutor Ryan, alam mo ba na yung makapaghihintay na ang Amerika ay isang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. Ang pagpapahalaga sa dula ay matatamo sa pamamagitan ng panonood nito. Ang mga dula ay maaaring hango sa tunay na buhay o isinulat bunga ng malaya at malikhaing isip ng manunulat o scriptwriter. Kaya naman talagang taas noo at saludo kami sa mga scriptwriter at manunulat ng mga iba't ibang akdang pampanitikan. Tutor Ryan, talagang napakahuhusay nila. Ayan. Sige, siguro tuloy na tayo, Tutor Ryan, no? Ayan, sige, Tutor Ryan. Alright, so sabi dito, ang akda na isinulat nga ni Dionisio Salazar ay ilan sa mga akdang ito ay ilan sa mga akdang Pilipino na sumasalamin nga sa hirap ng buhay na ating nararanasan mula noon hanggang ngayon at ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan na mga ibang bansa upang maibigay nga ang mas magandang kinabukasan ng maraming Pilipino at pinipili nilang maging OFW. Ayan, kaya nga Tutor Ryan, tinagurian ng yung mga OFW o yung mga kamag-anak o yung mga kaibigan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, sila ay tinagurian sa kasalukuyan, binabansagan silang mga modernong bayani dahil talagang nakikipagsapalaran sila sa ibang bansa para maghanap buhay at para maitustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Tumpak, Tutor Eric. At ito na nga ang ating dulang makapaghihintay ang Amerika. Ano kaya ang nilalaman nito? At ito ay ibabahagi sa atin o babasahin sa atin ni Tutor Eric. Yan. Makapaghihintay ang Amerika na isinulat ni Dionisio S. Salazar, si Fidel at si Ligaya, kasama ang kanilang mga anak na sina Boy at Rosa, ay masayang naninirahan sa kanilang tahanan. Kasama rin nila sa kanilang bahay si Lola Marta, ang ina ni Fidel. Si Fidel ay isang doktor na ninanais makapagtrabaho sa Amerika upang makapag-ipon ng pera at makapagpatayo ng mas magandang bahay. Maiwasan ang mga tiwaling opisyal sa bansa, napagtanto rin niya na ang Pilipinas ay naghihingalo at tigang na sa yaman. Tinugon din niya na hindi siya makakaipon kung sa Pilipinas siya magtatrabaho. Tutol sa kanyang desisyon ang asawang si Ligaya. Ayaw nitong malayo ang asawa dahil nangangamba siya na makahanap ito ng iba sa Amerika. Walang magawa si Fidel dahil hindi suportado ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon. Tutol rin ang kanyang ina na si Lola Marta. Bilang isang ulirang ama, ang iniisip lang naman ni Fidel ay kapakanan ng kanyang pamilya. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ganun pa man, mas nagibabaw pa rin ang kanyang pamilya. Lalo na nang ibalita sa kanya ng asawang si Ligaya na nagdadalang tao ito. Dahil dito, ay napagtanto ni Fidel na makapaghihintay na lamang ang Amerika sa kanya. Ayan, alam kong lubusan ninyong naunawaan ang buod ng dulang pinamagatang Makapaghihintay ang Amerika na isinulat ni Dionisio S. Salazar. Kaya alam kong masasagot nyo ang mga sumusunod na gabay na tanong. Ayan,
Sige, dun sa mga keyboard warriors natin dito sa ating live streaming, sa ating Itulay online tutorial session, sige, pakihanda na ang inyong mga daliri para ibigay ang mga sagot sa mga gabay na tanong. Ito ang unang tanong. Anong uri ng pamilya mayroon ang mag-asawang Fidel at Ligaya? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto o 60 segundo para ibigay ang inyong mga sagot. Anong uri ng pamilya meron ang mag-asawang Fidel at Ligaya? Base dun sa narinig nyo, yan, sa kwentong tinalakay natin kanina. Ano kaya yung uri ng pamilya meron si Fidel at si Ligaya? Sige, mag-aantay ako ng sagot sa ating comment section para ayan. Tingnan natin kung sino yung mga aktibong nakikinig sa atin ngayong hapon. Yan. Ano kayang uri ng pamilya mayroon ang mag-asawang Fidel at Ligaya? Siguro busy-busy pa yung ibang nagbibigay o nagtatype ng kanilang mga sagot sa ating comment section. Sige, ito yung unang tanong, yung sagot sa unang tanong. Ayan, ang mag-asawang si Fidel at Ligaya ay masaya at nakaririwasa. Ayan. Tignan natin dun sa ating comment section. Ayan, sige. Magandang hapon sa iyo, Angel de la Peña, Jeneline Infante Lacar, at si Srisha May Sebastian Sambulanay. Ayan. O, dito tayo sa ating ikalawang katanungan. Ayun, sabi ni Roy De Jesus, masaya. Medyo na-late lang. Sabi ni Darwin John Roa, masiyahin. Ayan, maraming salamat sa inyong mga sagot, Roy at Darwin. Dumako na tayo sa ikalawang katanungan. Bakit naisipan ni Fidel na magtrabaho sa Amerika gayong matatag naman ang kanyang trabaho rito sa Pilipinas? Ano kaya ang dahilan? Bakit naisipan ni Fidel na magtrabaho sa Amerika gayong matatag naman ang kanyang trabaho rito sa Pilipinas? Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya naisipan ni Fidel na magtrabaho sa Amerika? Matatag naman yung trabaho niya dito sa Pilipinas kasi doktor siya, di ba? Ayon doon sa kwentong nabasa natin. Ayan, sabi ni Rose, Ekayan Diamante, naiisipan niyang mag-ibang bansa dahil malaki ang sahod doon. Ayan, maraming salamat Rose sa iyong malawak na kaisipan. Ayan, maraming salamat. Sabi ni Emil Jan Tadeo, mas mataas na sahod. Roy De Jesus, dahil mas mataas ang sweldo sa Amerika. Yan, halos pare-parehas yung sagot. Sabi ni Lenny Ann R. Cercado, upang mas matulungan ang kanyang pamilya. Tama. Para matulungan niya ang kanyang pamilya dahil nga sabi nyo, mataas ang sahod doon. Pag nakapag-abroad siya o kapag nakapunta siya sa Amerika, mas matutulungan niya o mas may kapasidad siyang makatulong sa kanyang pamilya. Ayan, maraming salamat sa inyong mga sagot at sa inyong aktibong partisipasyon. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ayan, upang magkaroon ng mas malaking kita, ayan yung sagot sa ikalawang katanungan. Tama naman lahat ng inyong mga kasagutan dito na nababasa ko. Ano? Okay, sige. Ayan. Bakit ayaw ni Ligayang umalis ng bansa ang kanyang asawa? Sang-ayon ka ba sa kanya? Bakit kaya ayaw ni Ligaya? Yan. Yung asawa niya na umalis ng bansa ang kanyang asawa. Sang-ayon ka ba sa kanya? Ano kayang dahilan? Bakit kaya ayaw umalis? Ayaw niyang paalisin yung kanyang asawa dito sa ating bansa. Ayan, magantay tayo. Sige, magandang hapon, Carlexus Harry Castillo, Maria Angela Princess Divine Manipon ng yan, Gomez, Diamantina National High School. Ayan, inaantay ko pa rin yung mga sagot nyo sa ikatlong katanungan natin, no? Ayan, sabi ni Rose Ekayan Diamante, baka makahanap si Fidel ng iba. Ayun, nabasa natin kanina yon.
Sa takot nga na makahanap ng iba ang kanyang asawa sa Amerika, sabi ni Emil Jan Tadeo. Ayan. Sabi naman ni Princess Divine, si Manipon dahil nag-aalala siya sa kanyang asawa. Ano ba yung sagot ko dito? Ayan. Dahil sa pangambang makakakuha ng ibang babae, tama ang inyong mga sagot, at mawawalan siya ng kasama sa paggabay sa kanilang anak. Hindi sang-ayon dahil sa panahon ngayon hindi sapat ang kinikita sa ating bansa. Oo nga, tama nga yung sinabi dito. Dapat yung iba, pagka ang usapang praktikalan na, mas ginugusto nilang pumunta sa ibang bansa para doon makaipon sila ng sapat na pera o sapat na salapi para matustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya sabi ni Gremar Valiente, kasi baka may makita siyang iba sa ibang bansa. Sang-ayon din ako dahil mahirap mawalay sa kapamilya. Ayan. May iba't iba talaga tayong pananaw, no, sa mga tanong na ibinibigay namin sa inyo. Yan. Para sa ika-4 na bilang o sa ika-4 na katanungan, tama ba ang naging desisyon ni Fidel na manatili na lamang sa bansa? Ipaliwanag ang sagot. Tama ba ang naging desisyon ni Fidel na manatili na lamang sa bansa? Ayan. Antayin ko ulit yung mga kasagutan ninyo dito sa ating comment section dahil alam kong aktibo kayong nakinig at aktibo kayong kasalukuyan kayong nakikinig ngayon at ibinibigay yung tatas ng inyong mga utak para masagot yung mga katanungan natin. Ayan. Sige, antayin pa natin yung mga ibang sagot. Alam kong magagaling yung mga mag-aaral sa ika-9 na baitang dito na laging nanonood sa atin ng live dito sa Facebook. Ayan. Tama ba ang naging desisyon? Sabi ni Sri Shamay Sebastian, mali. Okay. Sabi ni Princess Divine si Manipon, opo. Dahil nasa na yon? Medyo ang daming nagko-comment. Mas mapapanatag ang kanyang asawa dahil magkasama sila sa hirap at ginhawa. Sabi naman ni Roy De Jesus, opo, dahil mas makakasama niya yung pamilya niya kahit na mahirap ang buhay. Ayan. Sabi naman ni Jeneline Infante Lacar, tama, mas masayang kasama ang buong pamilya. Huwag na tayong maghangad ng mas higit pa sa anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga ay meron. Napakalalim talaga ng mga hugot ng mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, oo, makokontento na lamang siya sa kinikita, magiging buo pa ang kanilang pamilya. Ayan, sabi ni Emil Jan Tadeo, tama dahil hindi niya basta-basta pwedeng iwanan ang asawa dahil nagdadalang tao ito. Sabi naman ni Lenny Ann R. Cercado, tama po sapagkat mas kailangan siya ng kanyang pamilya rito lalo na't nagdadalang tao ang kanyang asawa. O tama nga naman, mas kailangan ng yakap ng isang ama, yung ina na nagdadalang tao. Talagang kailangan siya ng kanyang pamilya. O, 5 bilang. Sa iyong palagay, ano kaya ang nararapat gawin ng ating pamahalaan upang maiwasan kung hindi man ganap na masolusyonan ang paglaganap ng brain drain sa ibang bansa? Sa iyong palagay, ano kaya ang nararapat gawin ng ating pamahalaan upang masolusyonan, upang maiwasan kung hindi man ganap na masolusyonan ang paglaganap ng brain drain sa ibang bansa o sa bansa? Ayan, tignan natin. Tingnan natin yung mga kasagutan ng mga kasalukuyang nanonood ngayon. Ayan, brain drain, ibig sabihin, yung utak ng mga manggagawa dito, ng mga trabahador ay nandoon sa mas mataas na standard, no, ng mga manggagawa, o talagang nasa utak nila yung mataas na sahod, yung kinikita nila. Ayan. At makaangat sa kalidad ng buhay. Ayan, sabi ni Brian James T. Mendez,
Oo, dahil magagabayan niya ang kanyang pamilya. Kanina pa po itong tanong na to, no? Ayan, sabi ni Darwin John Roa, taasan ang sahod. Ayan. Sabi ni Lenny Ann R. Cercado, taasan ang sahod at ibigay ang tamang benepisyo. Yan, tama. Sana naririnig tayo ngayon, ng mga, total, malapit naman ang eleksyon. Sana marinig nila yung mga hinaing ng taong bayan para yun ang bigyan ng solusyon o agarang solusyon ng ating pamahalaan para maiwasan na natin yung yung pangingibang bansa, dahil ang lakas ng manggagawa dito dapat iniaalay natin sa ating sariling bansa, no? Ayan, magbukas ng mga ahensyang maaaring pasukan ng trabaho, dagdagan ang sweldo ng mga manggagawa, pampubliko man o pribado. Ayan, magtaas ng sahod, ibigay ang pangangailangan o mga benepisyo na para sa pampubliko o pampribado man, walang pinipili, no? Ibigay ang kanilang benepisyo. Sabi naman dito ni Gremar Valiente, i-budget ng maigi ang pondo at itaas ang sahod at dapat lahat ay magkaroon ng trabaho. Ayan. So alam kong naintindihan nyo ng lubusan yung dulang makapaghihintay ang Amerika. Ayan, alam kong nasagot ninyo ng maigi yung mga katanungang ibinigay ko sa inyo, para naman po sa alamin pa natin, sa bahagi na alamin pa natin. Ayan, natatalakayin ang tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. Tawagin na po natin ang aking magaling, masigla, yan, hindi ko alam kung ano pang mga metaporang ibibigay ko sa kanya, dahil napakakisig talaga at napakagaling nitong tutor ko. Talaga namang marami akong natutuhan sa kanya. Si Tutor Ryan. Ayan. Okay, mana lang po sa ating Tutor Eric. So, yun na nga, no? Okay, so tinalakay ni Tutor Eric sa atin ang isang dula o akdang pasalaysay na may pamagat na makapaghihintay ang Amerika ni Dionisio S. Salazar. Ngayon naman, bilang pagpapatuloy, ay tatalakayin natin ang tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. Alright? So, akdang pasalaysay. Maayos po ba ang ating presentation? Nakikita nyo ba ng maayos ang ating presentation? Parang hindi masyadong medyo cut ang kabilang gilid, o ako lang po ba ang nakakakita ng pagkakakat? Alright, so ipagpatuloy natin. Tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay. So syempre, ang tauhan ay isang elemento nga ng akdang pasalaysay tulad ng tula, maikling kwento, pabula, parabola, at alamat. At nakasalalay sa maayos at makatotohanang pagkakahabi ng mga tauhan ang pagiging epektibo ng isang akda. Tutor Eric, nandyan ka pa po ba? Nakikita po ba ang ating slides? I mean, pakiayos po ng ating presentation. Opo, nandito pa po ako. Nasa kanya kasi ang ating PowerPoint presentation. Go ahead po. Okay naman po yung aking slides. Okay naman po. Nakikita ba? Parang ang nakikita ko ay akdang pasalaysay, hindi masyadong buot. But anyway, siguro sa akin lang. Alright, so ating pinag-uusapan pa din ang tauhan bilang elemento ng akdang pasalaysay, no? Okay, ang uri, dami o bilang ng mga tauhan ay dapat umayon sa pangangailangan. At sinasabi pa na mahirap itakda ang mga bilang ng mga tauhang magpapagalaw sa isang kwento sapagkat ang pangangailangan lamang ang siyang maaaring magtakda nito. At ayon nga sa manual sa pagsulat ng maikling kwento, ang mga karaniwang tauhang bumubuhay sa anumang akdang tuluyan ay ang sumusunod. Ano kaya ang tauhan o mga bahagi o tinatawag na nga nating elemento ng akdang pasalaysay? Pangunahin na nga dyan, una ay ang pangunahing tauhan. Sino ang ating mga pangunahing tauhan? Nandyan pa ba ang ating mga
Ayun, so medyo naputol po si Tutor Ryan sa kanyang pagsasalita. Ayan, sige, ituloy po natin. Yan, ayon po sa manual, sa pagsulat ng maikling kwento, ang mga karaniwang tauhang bumubuhay sa anumang akdang tuluyan ay ang mga sumusunod. Una, ang pangunahing tauhan na siya ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa kanya umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Ano kaya yung ibang pangalan ng pangunahing tauhan? Sige nga, sino sa ating mga active viewer at active listeners ngayong hapon ang makapagbibigay ng iba pang tawag sa pangunahing tauhan? Ayan. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga tauhan, sila yung nagpapagalaw o sa kanila umiikot yung kwento, yung akdang pasalaysay. Ayan. Patiin ulit natin si Althea Pahanustan. Ayan. Magandang hapon. Ayan, sabi ni Abigail Raila Manyalak, bida. Ayan, tama. Sila yung mga tinaguriang protagonista at antagonista. Tama, yung bida at yung mga kontrabida. Ayan, maraming salamat, Lenny Ann R. Cercado. Ayan, ikalawang elemento ng akdang pasalaysay ay katunggaling tauhan. Siya ang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan sapagkat sa kanya nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. Ayan, tama nga yung sinabi ni Lenny Ann Cercado. Kanina, yung protagonista, yun yung pangunahing tauhan, mga pangunahing tauhan. Tama yung sinabi ni Roy De Jesus, ang katunggaling tauhan ay yung mga kontrabida. Laging salungat. Yan. Sa ating pangunahing tauhan yung sa ating protagonist na tinatawag sa salitang Ingles. Pag sinabi natin protagonist, sila yung mga bida. Pag kontrabida naman, sila yung mga antagonist na tinatawag sa Ingles. Ayan. Katunggaling tauhan ang tawag doon. Laging salungat sa ating bida. Pantulong na tauhan naman, siya ang karaniwang kasama ng pangunahing tauhan. Parang may ka-sidekick, yung ating bida. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay maging kapalagayang loob o suporta sa tauhan. Ano man yung ideya na pumapasok sa isip ng ating bida ay sinusuportahan nung pantulong na tauhan. Kaapat tayo, ang may akda, ito dapat hindi natin malimutan dahil ang pangunahing tauhan at ang author ay lagi nang magkasama sa loob ng katha, bagamat ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang author. Ayan, talagang saludo tayo sa mga may akda ng mga akdang pampanitikan dahil sila yung mga hindi nakikita sa mga akdang pasalaysay, pero talaga namang yung effort nila at yung hirap nila sa pagsulat ng akda ay talagang walang putol o walang patid. Ayan. Sabi ni Roy De Jesus, yung ikatlo daw best friend ng bida, tama, at yung ikaapat naman ay yung direktor. Ayan. Maraming salamat Roy De Jesus, Lenny Ann Cercado, Abigail Raila Manyalak para sa inyong mga kasagutan. Talagang natutumbok nyo yung ating aralin ngayong araw. Ayan. Alamin pa natin, mga tauhang gumaganap batay sa karakter o katauhan. Ayan. Unang bilang, meron tayong tinatawag na tauhang bilog o round character. Nagbabago ang kanyang katangian sa kabuuan ng akda. Maaring magsimula siyang mabait, masipag, masunurin, subalit sa ilang pangyayari ay nagbago ang kanyang katangian. Ayan. Ibig sabihin, kung sa simula, yung tauhan, nakikita natin siyang mabait, masipag, masunurin, sa mga lumaong pangyayari sa kwento ay naging masama siya, naging sakim, naging maramot, naging tamad. Ayan. Yun yung tinatawag na tauhang bilog. Nagbabago ang kanyang katangian sa kabuuan ng akda. Sa ikalawa naman, ang tauhang lapad o flat character, ito naman ang tauhan na hindi nagbabago ang pagkatao mula simula hanggang sa katapusan ng akda. Ito'y inilalagay upang higit na lumutang ang tauhang binibigyang pansin. Ibig sabihin,
kung ano yung ugali ng tauhan o ng karakter sa una, ganun hanggang sa huli. Yan yung tinatawag nating tauhang lapad o flat character. Yan. Dun sa round, nagbabago yung ugali. Dito naman sa ikalawa, sa tauhang lapad o flat character, ang kanyang ugali ay nananatili simula ng kwento hanggang sa wakas. Ayan, subukin nga natin kung talagang natutuhan ninyo, ayan, ang ating aralin ngayon. Handa na ba kayo? Alam kong handa na kayo. Ayan. Alamin ang angkop na damdaming namamayani sa nasabing pahayag. I-comment ang inyong sagot. Ayan. Yan nga ho ang aking siluranin, Mama. Ito yung unang bilang. Sabi ko, bakit kailangan pa niyang mag-ibang bansa? Hindi naman tayo kinakapos. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ano kaya yung damdamin? Yan. Ano kaya yung damdaming namamayani sa unang pahayag? Sige nga, tingnan na natin. Yan, inaantay ko yung mga sagot nyo dito sa ating comment section, no? Ayan, tingnan natin. Ang tamang sagot ay pagkainis. Ayan. Sige. Pagkainis. Ayan, may mga sumagot na letter A, may mga sumagot ng letrang B. Ayan. Pagkainis. Nakita nyo o naramdaman ninyo yung sinabi. Yan. Yan nga ho ang aking suliranin, Mama. Yan. May galit sa kanyang puso habang nagsasalita. Kalawang bilang. Nakakahiya, ngunit totoong ang ating panahon ay henerasyon na ng panggagaya, panghuhuwad, panloloko, krimen, pagsasamantala. Kaya yung, ayan. Ayan, si Tutor Ryan ulit, dito ulit, ayan. Pasensya na, no? O, wala tayo. Okay, at siguro naman hindi na tayo mawawala. Okay, pagpatuloy ko ang pinagpapatuloy na nga ni Tutor Eric. Ikalawa na po ba tayo, Tutor Eric? Opo, ikalawa na po at masigla po nilang sinasagutan ng ating mga katanungan dito, Tutor Ryan. Sige. Oo, alright. Sige, basahin kong muli. Nakakahiya, ngunit totoong ang ating panahon ay henerasyon na ng panggagaya, panghuhuwad, panloloko, krimen, pagsasamantala. So ano kaya batay sa ating pagpipilian? Ito kaya ay A, pagkadismaya, B, pagkainggit, o C, paghanga? Ano kaya ang isinasaad nito? Okay? So tingnan nga natin ang tamang sagot ay titik A, pagkadismaya. Sino po ba ang nakakuha ng tamang sagot? Nakita ko tamang sagot ni Angel, Gian, Krisha, Abigail, Roy De Jesus, talagang sinisigaw, Marinel at MJ. Aba, ang uhusay talaga ng ating mga mag-aaral sa grade 9 mula sa Luz Veminda, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, so ikatlo, Tutor Eric, sabi sa ikatlo, hindi ko na masikmura ang mga kabaluktot at katiwali ang aking nakikita, nadarama, nababasa. Sayang at hindi ako naging nobilista o mandudula. Kung nagkataoy baka isang noli na rin o isang kahapon ngayon at bukas ang masusulat ko. Ano kaya ang isinasaad o ipinapahayag na damdamin ng ating nagsasalita? Ano? Una o A, ito kaya ay pagkatakot, B, pagkadismaya, o C, pagkalungkot. Medyo maingay sa aking paligid. Alright, so tingnan natin ang mga sagot. Mamaya mukhang ipapasok na naman kay Tutor Eric kasi medyo pakibasa nga, Tutor Eric, ng ating mga sagot. Medyo maingay dito sa akin. Sige po. Sabi ni Lenny Ann R. Cercado, B. Sabi naman ni Lea Tamaris, C. Iba-iba sila lang sagot. Ayan, sabi ni Gremar Valiente, C. Tingnan natin kung ano yung tamang kasagutan dito sa ikatlong bilang. Ayan. Ang tamang sagot ay B. Pagkadismaya. Bakit kaya, Tutor Ryan? Kasi meron yung salitang sayang, di ba? Pag sinabi nating sayang, parang nandun yung pagkadismaya o panghihinayang, no?
Dismaya nga ba? Oo. Ang tamang sagot? O kaya naman ay pagkalungkot? Ano? Tingnan nga natin. Nalulungkot ang ating nagsasalita. O kaya ay nadidismaya. Pwede din naman, no? Alright, sige. Okay. Ika-4, pagpatuloy ko. Hindi ko naman inaasahang maging Rizal ka o Bonifacio o Magsaysay. Ngunit isipin mong maliit mang kandilay na kapagbibigay rin ng liwanag. Anak, nangangapana ang maraming lumalaganap na kadiliman. A. Pagpapaalala. B. Pagkainis. O C. Pagmamalaki. Ang tamang sagot, tingnan natin ang mga kasagutan. Tutor Eric, nila. Ayan, sabi po nila, medyo halo-halo na po. Wala pa po ako nakikitang sa ika-4 na bilang. Yan, letter A daw po. Maraming sumagot ng letter A o letrang A. Siguro kasi naririnig na ito sa kanilang mga magulang, no? Tutor Ryan. Ayan, at ito nga ay titik A, pagpapaalala. Aba, tama ang sumagot. Okay. At ika-5, okay, bilang ika-5, Tutor Eric, ikaw na, medyo maingay sa aking paligid. Yan. Totoo, o mahal ko, Diyos ko, wala na akong mahihiling pa, nasa akin na ang lahat. A, pagmamalaki. B, pagyayabang. C, pagkatuwa. Ayan. Wala na akong mahihiling pa, nasa akin na ang lahat. Ayan. Ano kaya ang pakiramdam, no? Kung nasa inyo na talaga yung lahat, wala na kayong hihilinging iba. Tutor Ryan, ano kaya pakiramdam? Baka mamaya may sumagot dito, no? Tutor Ryan, na sana all. Sana lahat po talaga. Ayan, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Mukhang tama naman yung mga sagot nila, Tutor Ryan. Ayan. Ano ba ang tamang sagot? Letrang C, pagkatuwa, tuwang-tuwa. Dahil nga, nasa kanya na nga lahat. Wala na siyang okay, so syempre, hindi naman ito pagmamayabang, pagpapasalamat na sa Diyos na siya ay wala na talagang mahihiling pa, kaya't punong-puno siya ng katuwaan sa kanyang puso. Talaga naman pag tayo humihiling sa ating Panginoon, Tutor Ryan, ibibigay niya naman kung talagang nararapat para sa atin. Ayan. Ayan, magaling, ano? Sino kaya ang nakakuha ng 5 puntos? Sige nga, sabihin nga kung sino ang naka-5 puntos. Sino kaya? Basahin nga natin, Tutor Eric, ang mga naka-5 puntos. Ayan, tignan po natin dito. Actually, inaantay ko pa po yung mga sagot nila dito, yung mga responses nila. Tinitignan ko kasi tinataas ko yung daliri ko, mga daliri ko. 10 na pala ito, 5 lang palang kailangan. Ayan, sabi ni Roy, sabi ni Roy De Jesus, ayan, 4 po siya. Ayan, sabi ni Lenny Ann R. Cercado, 5. Ayan, perfect. Ayan, sabi ni Srisha. Galing naman, Srisha. 5/5. Ayan, sabi ni Darwin. Ay, si Darwin. Opo, binabati ko po yan. Ayan. Thank you, Tutor, sa lesson ngayong araw. Pero gayon pa man, okay lang yan. Okay lang yan kahit hindi naka-perfect score. Ang mahalaga ay nakita natin kung saan tayo nagkamali at lalo nating bibigyan ng tuon upang sa susunod ay mas maging perfecto at tumpak ang ating mga kasagutan. Ano po? Alright. Ang mahalaga pa, Tutor Ryan, talagang natututo sila. No? Tama, okay. Tutor Eric. At magaling. Ayan. Takdang gawain. Ayan. Ang takdang gawain natin ay pumili ng isang tauhan sa akdang binasa. So, ibig sabihin, pipili ka ng isang tauhan nga sa ating akdang binasa at sagutin ang sumusunod batay sa una, anong uring tauhan siya? Anong uri ng tauhan siya, no? Ikalawa, anong karakter ang kanyang katauhan sa akda?
Ikatlo, paano siya nakakatulong o nakatulong sa akda? At ikaapat, kung ikaw daw o kung ikaw raw ang tauhang pinili mo, tutularan mo ba ang kanyang katauhan? Oo o hindi? Bakit? Yan ang inyong sasagutin at syempre hihintay namin ang inyong sagot sa pamamagitan ng pag-post nito na gamit ang hashtag Filipino para sa Pilipino o kaya naman i-send sa aming personal account ni Tutor Erickson Dakiwag de la Peña o kaya naman sa akin Facebook at Messenger na Ray Alba. Tutor Eric. Ayan, muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga active watchers and listeners ngayong hapon. Inuulit po namin, lagi po kaming napanonood o napapanood tuwing araw po ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Kasama ko po ang aking magiting na tutor, ang aking magiting na mentor, si Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur at ang inyong lingkod, si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. At huwag kakalimutang i-like at i-follow ang DepEd EdTech Unit, DepEd TV, DepEd tayo. At syempre, magkita-kita tayong muli sa susunod. Maraming salamat. At kung kayo ay merong mga suwestyon at mga komento, ay meron tayong QR code na maaaring i-scan o kaya naman ay sa pamamagitan ng ating DepEd EdTech Unit page. Alright? Sige, ang susunod na ating mahusay rin na tutor na nagmula naman sa iba't ibang division o division, Filipino 10, si Tutor Pam at si Tutor Ronald. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po.